Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Para po malinaw sa ating mga kababayan, Atty. Ed, Ma'am Jen, para po dun sa ating mga solo parent, it doesn't mean na solo parent ka, wow, automatic may matatanggap ka na. Hindi po ganon. Kasi may mga panuntunan po na nandito. Ayun. Una po, para po sa mga kababayan natin, ang kwalipikadong solo parent, syempre, kailangan mapatunayan po muna na kayo po ay solo parent. Pangalawa, hindi po sapat ang kinikita ng solo parent. Hindi po ito lumalampas doon sa poverty threshold ng PSA. So yung poverty threshold po sa lugar ninyo, dapat below kayo doon para pumasok at mapasama po kayo sa solo parent na pwedeng makatanggap ng benepisyo. Pangalawa, na-assess po dapat kayo ng social worker na kinikita po ninyo ay hindi nga po sumasapat. So sino po ang mag-a-assess sa inyo? Ang local social welfare po ng inyong munisipyo o lungsod. Po? And then, kailangan po yung mga solo parent at ang kanilang mga anak ay hindi po dapat benepisyaryo at hindi po tumatanggap ng kahit anuman pong benepisyo or subsidy mula sa gobyerno. Ayun. So kung ito po ay wala po kayo niyan, hindi po kayo kasama sa 40s, hindi na po kayo kasama halimbawa sa iba pang mga programa ng gobyerno like SLP, so yan, magko-qualify na po pasok kayo. Sa banga, ASEC, ASEC, ang tanong ko lang, nabanggit nyo kasi kanina, depende ito kung may kakayahan ng local government unit. Paano po kung walang kakayahan? Ano po ang maaari pong maging alternatibo para dito? Saan sila kukuha? Kukunin po ba yan sa DSWD or may ahensya ho ba that is tasked to provide for this cash subsidy kung hindi kaya ng LGU? Well, yun nga po ang kailangan po natin malinawan din, Attorney Ed. Kasi sa atin po, wala naman pong problema. Kaya lang, kung babalik po tayo sa devolution of social service po, under po sa ating local government code at siyempre sa Mandanas ruling po, supposedly po ay dapat kasama na po ito. Dahil tandaan po natin, under the Mandanas ruling po, tumaas po yung IRA at tumaas po ang napupuntang pondo sa lokal na pamahalaan nang sa ganun magampanan po nila yung mga serbisyo sa ating mga kababayan, including the Protective Services Program like ito pong ating Expanded Solo Welfare Act. But then, siyempre, ang ating nga pong pagbabatayan dyan at kagaya rin po sa ating local government code, since at kung hindi po kakayanin ng ating lokal na pamahalaan at sila po yung magtatap sa DSWD, well, that's the time na pwede po tayong tumulong at kailangan po nating magpaabot ng tulong doon sa mga affected. So, how do we determine kung talagang may kakayanan ng isang LGU or wala? Well, una po sa lahat, ito pong ating Expanded Solo Welfare Act, nakalagay naman po ito, siyempre, doon sa compliance po ngayon ng ating local government unit. Kasi ito po, pirmado ng Department of Interior Local Government. Halimbawa po, ngayon, nakalagay din po doon sa ating Expanded Solo Welfare Act, na inaatasan na lahat ng munisipyo, lahat ng lungsod at lahat ng mga probinsya sa bansa na magkaroon ng solo welfare desk. Nang sa ganun, nasasagot po natin yung katanungan, pangangailangan ng mga solo parent. At kung hindi po nila ito masusunod, sila po ay may pananagutan naman dito po sa batas. Okay, ito Expanded Solo Welfare Act. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas.